So, good evening sa inyong lahat. So, ang lecture video na ito is more on motion and motion problem. So, kung gusto nyo ma-notify kung may bago pa akong mga video, mag-subscribe lang sa akin channel. So, dito, aaralin natin yung motion. Yun. Ang common is yung formula ng speed. So, ayun. Kung gusto nyong matutunan yung pagde-derive ng mga formula mula sa isang formula lang, may lecture video din po ako doon. So, pakihanap na lang din po. So, dito, bago tayo magsimula sa pagsagot ng sample problem na ito, which is ayan, introan ko muna kayo. So, ang formula na gagamitin natin sa lecture video na ito is speed is equal to distance over time. So, yun ay speed, D is distance, T is time. So, sige, subukan natin sagutan yung number 1. A cyclist covers a distance of 15 kilometers in 2 hours. Calculate his speed. Okay. So, solution. So, lagay muna natin anong given sa atin. So, given tayo ng distance. Distance natin is 15. Okay. Sorry. Nawala ng tinta yung isa. 15 kilometers. And ang ating time is 2 hours. So, ayan. Direct substitution lang. Substitute mo lang sa formula mo. S is equal to distance over time, or S is equal to 15 kilometers over 2 hours. So, S is equal to, so, hindi na natin ipapakita, mabilis lang yan, 7.5 kilometers per hour. You can write kph po, kilometers per hour pong ibig sabihin yan. mph naman is meter per hour. So, ayan, that's the answer sa question number 1. Okay, ngayon proceed tayo sa question number 2. A boy walks at a speed of 4 kilometers per hour. How much time does it take to walk a distance of 20 kilometers? So, ngayon ang hinahanap naman natin is time naman. So, ang alam lang natin is formula lang ng speed, 'di ba? Speed is equal to distance over time. So, yun nga, sinabi ko na kanina na may tutorial video po ako sa pag-derive ng mga formula. Pero, ayun, ituturo ko na din po kung paano dito sa part na to, introan ko. So, since ang alam lang natin, i-derive muna natin kasi ang formula lang na meron tayo is speed. O, hindi natin alam ano pang formula ng distance, anong formula ng time. Eh, anong hinahanap natin? Ang hinahanap natin is time. So, alam nating formula, S is equal to D over T. Kasi ang kailangan lang po natin is magkapisado ng isang formula. Tapos, lahat na po doon is pwede nating i-derive. So, di ba? Speed is equal to distance over time. Ngayon, etong S na to, yan ay pwede silang ma-cross multiply. Isipin nyo na yung S na yan is parang S over 1 equals D over T. So, mag-multiply mo yan, magiging ST equals to D 1. Imaginary lang po itong 1 na to para lang hindi kayo malito na mako-cross multiply sila. So, ayan, di ba? D times 1, so D lang din yan. ST is equal to D. Or, yan. So magiging D na lang yan, di ba? So, ito na yung formula ng distance. Eh, ano bang hinahanap natin? Formula ba ng distance? Hindi. Ang hinahanap natin is formula ni time. So, ito is formula ng distance. So, ang formula doon ng distance is speed and time. So, ang formula naman ni time, so, dahil alam mo ng D is equal to S times T, ang gagawin mo is kunin mo yung formula ni time. Para magawa yon, titingnan mo yung katabi. Anong katabi nung hinahanap mo? Ang hinahanap mo ay time. Ang katabi niya ay S or speed. So, i-divide mo siya both sides nung divide mo siya. Etong katabi ng time is si speed. So, para makancel yung speed at maiwan yung hinahanap mo, which is time, yan, di-divide mo yun both sides. So, magdi-divide ka din dito ng S. So, ang formula ng T, so, hindi naman magkapares ng D and S, di siya makakancel. Ito magkapares, so makakancel. So, ang formula ng T is D over S. So, D over S. So, ngayon, pwede na ba nating sagutan yan? Okay, pwede na. Sulat natin ang given. Ang given sa atin is
Speed daw is 4 kilometers per hour. Ang distance naman is 20 kilometers. So, ayan. Yan ang formula natin, di ba? T is equal to D over S. I-write natin sa kabilang side. T is equal to D over S. Substitute lang. T is equal to 20 kilometers over 4 kilometer per hour. Yung kph is kilometer per hour. Ngayon, ginanito ko na siya para lang makita nyo yung makakancel. Yan. So, T is equal to ilan? So, meron tayong 5 hours. So, ayan yung ating final answer. Okay, so nasagutan na natin yung question number 2 kanina. Ngayon, proceed tayo sa question number 3. A taxi hurries with a constant speed of 84 km per hour. How far can it travel in 5 hours? How far? So, pag narinig yung how far lang hinahanap, so, they are referring to distance. So, gaano kalayo daw. So, punta tayo dito. Ang alam natin is formula lang ng speed, di ba? Sabi ko nga, magkakabisado ka lang ng isang formula. Alam mo yung formula ng speed. So, kunwari, yan lang talaga kinabisado mo. Kaya tinuturuan ko kayo mag-derive para hindi na kayo mahihirapan. So, isipin mo na may parang imaginary one dito. Siyempre, dahil may equal sign yan, mako-cross multiply sila. Magiging, ito, mapupunta dito, s times t equals to d times 1. Paano ba natin in-express d times 1? So, parang nag-multiply ka lang sa isang number sa 1. So, ganun pa rin, di ba? Kung ano multiply mo, yun pa rin yung maglalabas. So, I'm sorry. So, d times 1. So, d lang yan. Ito is st. So, ang formula ng distance, okay, arrange lang natin, is s times t. So, distance is equal to, okay, lagay natin yung given. Ang speed daw niya is 84 kilometers per hour. Ito is speed. Ang kanyang time is 5 hours. So, yan lang ay 84 divided by 5. So, the answer is, ang gagawin mo lang dyan is, i-substitute to. So, ang speed mo ay 84 times ang iyong 84 kilometers per hour times mo siya sa 5 hours. So, cancel to. So, 84 times 5, scratch tayo, 84 times 5, 5, 10, 15, 20, 0, 2, 8, 16, 42, 40, plus 2, it's 420. Tama? So, the answer here, so 84 times 5 lang, diba? So, the answer, your distance is 420 kilometers. So, nakita nyo naman, na-cancel na yung units. So, kilometer na lang natira sa'yo. So, 420 kilometers. Ayan. So, guys, ito pala is part 1 pa lang ng motion problems natin. May part 2 pa to para din sa mga complex problems sa motion. So, thank you and please subscribe sa aking channel. Salamat!